Veras. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Tatlong senador na isinasangkot sa 10 billion peso pork barrel scam, pinakakasuhan na ng plunder ng ombudsman. Pero mga akusado binigyan ng 5 araw para maghain ng motion. They have 5 days from receipt of the resolution to file a motion for reconsideration. Malacanang manatiling kalmado sa pinag-aagawang West Philippine Sea. So we will simply continue doing what the President also explained yesterday is mandated by the Constitution. Department of Health tiniyak na hindi makakapasok sa bansa ang kinatatakutang Ebola virus mula sa Eastern Guinea. Posibleng imposible po. Talagang mamamatay kasi kagad o kaya madadala ka sa ospital. Malaking sunog naman dyan sa Mount Cristobal sa Quezon Province na apula na. Araw na rin po yung sabi doon sa Mount Cristobal. Ito ay nasa side ng bayan ng Dolores. Kabalitang negosyo ang ADB, siwalang tuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, huling mensahe mula sa nawawalang Malaysia Airline, lalong nagdulot ng misteryo. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ho ng Miyerkules na ngayon. 2 ng Abril 2014, ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DWSR 94.1 RMN Daet, DXPR 603 RMN Pagadian, DYHB 747 RMN Bacolod at sa DXRC 900 RMN Zamboanga. Live pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganon din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Summer na nga. Sa kasalukuyang ridge of the high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa Central at Northern Luzon. Habang easterlies o hangin galing silangan po nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ang buong kapuluan ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa dakong hapon ng gabi. Tinatayang agwat ng temperatura natin dito sa Kalakang, Maynila ay mula 23 hanggang 35 antas ng sentigrado. Pinakakasuhan na ng plunder at graft ng ombudsman ang negosyanteng si Jan Lim Napoles at mga senador na sina Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla kaugnay ng 10 billion peso pork barrel fund scam na pawang non-bailable offenses ang kay Assistant Ombudsman Asirman Rafanan. Nakakita ang ombudsman ng probable cause para masampahan ng kaso ang mga senador at si Napoles matapos gamitin ang kanilang kapangyarihan at magsabuatan. Joint resolutions describe the common scheme adopted by respondents in committing the offenses, wherein each of the respondent senators repeatedly received sums of money from Napoles for endorsing her NGOs to implement the projects funded by the senators' respective PDAF. Gayunman ay sinabi ni Rafanan na hindi naman agad maisasampa ang naturang kaso laban sa mga nabanggit dahil bibigyan pa ng pagkakataon ng mga ito na magbigay ng kasagutan hinggil sa rekomendasyon ng ombudsman. Informations will be filed with the Sandigan Bayan after the resolution of the motions for consideration, if any is filed by the respondents, or after the lapse of the period to file a motion for consideration if no motion for consideration has been received by the office. They have 5 days from receipt of the resolution to file a motion for reconsideration. Samantala ay kasama rin kinasuhan ng plunder si Ruby Tuazo na una nang naghain naman ng aplikasyon para maging state witness. Dahawit din sa kaso ang Chief of Staff ni
Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney J.G. Reyes, staff ni Estrada na si Pauline Labayen at staff naman ni Senator Revilla na si Attorney Richard Cambe. Inalmahan po ni Senator Jinggoy Estrada ng desisyon ng Office of the Ombudsman na sampahan sila ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagkasangkot sa controversial na multi-billion peso pork barrel scam. Taas ang sinabi ni Estrada na hindi siya nakipagsabuatan para ibulsa ang milyon-milyong pisong pondo mula sa pork barrel kung hindi ang kanyang mga kalaban sa politika ang nagsabuatan para naman sila'y madiin sa kaso. Sinabi ni Estrada na ito ay isang planadong operasyon na nataon kahapon sa April Fool's Day dahil katakatakan nagkasabay pa ang Ombudsman at Senate Blue Ribbon Committee na maglabas po ng desisyon para idin sila sa pork barrel scandal. Muling inulit ng senador na handa siyang harapin ang kaso sa korte para patunayan na hindi siya sangkot sa iskandalo. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Asya Sherman Ravanan na humiling ng immunity si Ruby Tuazon mula sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Ngunit ayon kay Ravanan, hindi muna inaaksyon ng Ombudsman ang kahilingang immunity ni Tuazon dahil ni-resolba muna nila ang kaso na kasama ang pangalan nito para makita ang liability sa kaso. Tiniyak naman ni Ravanan na masusing pag-aaralan ng anti-graft body ang hiling ni Tuazon na isa sa mga testigo sa pork barrel scam. Ms. Ruby Tuazon formally applied in writing her request for immunity. The office, however, resolved first the question as to the liability of Ms. Ruby Tuazon and the rest of the respondents before studying or considering the request for immunity because there would be no need for immunity if in the first place he would not be found liable. So the office resolved first the question of liability before the grant of immunity. Si Tuazon ang sinasabing tulay ni Janet Napoles kina Senator Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Magungunitang sa privilege speech ni Estrada ay tinawag niyang sinungaling si Tuazon dahil hindi pera kundi merienda ang dinadala nito sa kanyang tanggapan. Desisyon ng Ombudsman makasama sa PDAP scam kinatigan po ng liderato ng Senado. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Ikiniit ni Senate President Franklin Drilon na dapat tanggapin at irespeto ang desisyon ng Office of the Ombudsman na iakyat na sa Sandigan Bayan ang kaso kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay Drilon, ang hakbang ng Ombudsman ay bahagi ng prosesong legal at naaayon sa ating konstitusyon. Tiwala din si Drilon na ang nasabing pasya ay ibinase sa tapat at walang kinikilingang pagbusisi o pag-aaral sa mga detalye at ebidensya ng kaso. Dagdag pa ni Drilon, sadyang minsan ay masakit ang paghahanap sa katotohanan at katarungan, pero sa kabila nito ay mahalagang manatili pa rin ang tiwala natin sa ating justice system. Ayon kay Drilon, ang hakbang ng Ombudsman ay maituturing na pagbibigay ng pagkakataon sa mga nasasangkot na makapagpaliwanag at linisin ang kanilang sarili. Kaya naman ang panawagan ni Drilon sa Sandigan Bayan, bilisan ang pagdinig sa kaso para naman malinis na nga ang pangalan ng mga tunay na walang kasalanan sa naturang katiwalian. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Headlines. Mananatili umanong mahaba ang PC at pasensya ng Pilipinas kaugnay doon sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na nangyaring pangaharas ng Chinese Coast Guard sa barkong nagdala ng supply sa mga sundalong nakadeploy sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, gagawin lamang ng Pilipinas sa mga nararapat na hakbang upang maprotektahan ang ating teritoryo na hindi lumilikha ng tensyon. We are doing what is needed. We are doing what we are capable of doing in terms of the actual conditions obtaining in the West Philippine Sea. Over the last few days, there was this reprovisioning of the supplies of our detachment in Ayungin Shoal, which was carried out using a civilian vessel. And the steps that we took were in consonance with our policy of pursuing our position in a peaceful and democratic manner while enjoining the international community to join cause with us in asserting the primacy of the rule of law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea. So we will simply continue doing what the President also explained yesterday is mandated by the Constitution. Ayon pa kay Coloma, alam nila ang limitasyon ng Pilipinas kumpara sa resources o puwersa naman ng China. Kaya naman ay iniakyat na sa arbitration
court ang nasabing usapin sa West Philippine Sea. We will just do what is needed in order to get the job done and to continue pursuing our position within the limits of our capacity and our resources. And if you notice, what was done in the last provisioning exercise was to employ a civilian vessel, the type that is usually commissioned by the BIFAR, that would have sufficient familiarity with the waters being navigated, because what we would like is to be able to maintain our position there without unnecessarily raising the level of tension and anxiety. Si Presidential Communications Secretary Sonny Coloma. Kasama hindi dapat pong mabahala ang publiko sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Yan ang nilinaw ng Department of Health sa pamamagitan ng Assistant Secretary Dr. Eric Tayag sa kabila po ng halos 80 naitalang patay sa pagkalat ng virus sa Eastern Guinea. Iginit ni Tayag na malabong makarating sa Pilipinas ang virus dahil mamamatay kaagad ang taong tinamaan ng sakit. Sino man magkakaroon ng Ebola ho kasi, nagkakaroon ng serious illness. So, kung iisipin nyo po na makakapagbiyahe pa, ay hindi na po. So, kung sakaling iniisip nyo na may risk tayo magkaroon yan, very remote po. Imposible po. Talagang mamamatay kasi kagad o kaya madadala ka sa ospital. Samantala, tuloy namang nakamonitor ang mga quarantine officers sa Ninoy Aquino International Airport sa lahat ng dumarating na pasero gamit ang thermal scanner para ma-detect kung may lagnat ang mga ito para maiwasan po ang pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Naapula na ang sunog na gumapang sa halos 20 hanggang 30 hektaryang lupain ng Mount Cristobal sa Dolores, Quezon. Sa ulat ng DNR, nagumpisa ang sunog bandang alas 3 ng hapon at kinumpirma ni Office of the Civil Defense Region 4A Director Vic Tomazar na ideklara itong fire out kagabi. Tiniyak din ng OCD na wala namang napinsalang bahay at iba pang mga punong kahoy nasa nasabing bundok nang sumiklab yung apoy o sunog na dulot ng natuyong mga kogon. Fire out na rin po yung gabi doon sa Mount Cristobal. Ito ay nasa side ng bayan ng Dolores. Nakapag-monitor naman yung ating Bureau of Fire Protection. Ganoon din yung ating mga concerned local disaster reduction management officer. At base doon sa ay hindi naman ito nakapisara sapagkat Cocong Grass. Nabatid na bago ang naitalang forest fire sa Mount Manahaw, nagkaroon din umano ng ilang insidente ng grass fire sa Mount Cristobal. Actually, mga tuyong pugo na ito, na madaling magdingas. Yan din ang nangyari dito sa Mount Cristobal sa may San Pablo side. Napakalayo po itong sunog nito na sa residential area natin. The Office of the Civil Defense Region 4A Director Vic Tomazar sa interview ng RMN Nationwide Report. Ang evacuees dyan sa Zamboanga City magrarally kasama natin sa Balita Live. Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, daan-daang mga evacuees ang magsasagawa ng protesta ngayong umaga dito sa sentro ng Zamboanga upang ihayag sa gobyerno ang kanilang pagkadismaya kaugnay sa mabagal na proseso ng rehabilitasyon at implementasyon ng mga programang laan sa kanila. Mga internally displaced persons galing sa mga barangay na apektado ng nakaraang giyera dito sa lungsod ng Zamboanga noong Setyembre nakaraang taon ay magmamarcha galing sa barangay Santa Barbara patungong Plaza Pershing na ilang metro lamang ang layo mula sa City Hall. Ayon kay Gamar Hasan, isa sa mga lider na nangungulo sa naturang mga evacuees, hindi na nila makayanan ang hirap na kanilang dinaranas sa kanilang mga evacuation centers at gusto na nilang umuwi sa kanilang mga barangay upang makapagsimulang muli ng kanilang pamumuhay. Hinaing ng mga IDPs ang walang humpay na pagkakamatay ng mga nakakatanda at mga menor de edad sa kanilang pansamantalang tirahan dahil sa siksikan at kakulangan ng sanitasyon sa lugar. Hinanakit nila sa gobyerno ay mahigit 4 na buwan na umanong silang nakatira sa mga evacuation centers. Gayon pa man hanggang ngayon ay hindi pa nasisimula ng pagpapatayo ng mga tahanang kanilang matitirhan sa kanilang mga dating barangay, maliban lamang sa mga bank houses na inilaan sa kanila sa ibang mga barangay din na ginawang rehabilitation site. Dahil dito ay
Nag-aalerto ngayon ang mga otoridad upang mapangalagaan ang seguridad ng publiko at mga rallyista mula sa mga taong may planong manggulo at sa nasabing pagtitipon dito sa sentro ng lungsod ng Zamboanga ilang minuto mula ngayon. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama tiwala pong Asian Development Bank na magtutuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa taya ng Multinational Bank, papalo sa 6.4% ang gross domestic product growth ng bansa ngayong 2014, habang 6.7% naman sa 2015. Manatiling malakas din ang private consumption at overseas Filipino worker remittances, kasabay ng positibong pananaw ng mga investors. Minungkahin naman ng ADB rin na dapat itutukan ng pamahalaan ang unemployment rate upang makamit ang tinatawag na inclusive growth. RMN News Abroad. Lalong nalalagay sa alanganin ang isinasagawang investigasyon at paghahanap ng mga otoridad ng Malaysia sa nawawalang flight ng MH370 dahil sa ibinunyag na mga huling mensaheng galing sa nasabing eroplano. Una nang sinabi ng mga otoridad ng Malaysia na ang huling mensaheng narinig mula ho sa pinaghahanap na jetliner ay "All right, good night." Subalit sa pinakahuling impormasyon, ibinigay ng mga otoridad ang narinig umanong mga salita ng traffic controllers ay "Good night, Malaysian 370." Dahil dito ay lalong nakadagdag ito sa kalituhan at pagka-desperado ng mga pamilya ng mga namawalang pasahero ng flight MH370 na halos mag-aapat na linggo na hong naghihintay ng balita kung natagpuan na nga ba ang nasabing eroplano. Nauna rito ipinainihayag naman ng Civil Aviation Chief ng Malaysia noong mga unang araw ng paghahanap sa nawawalang eroplano na may mga bagay umanong maaari niyang sabihin at meron ding hindi. Mga misteryoso, no? Live pa rin mga kasama mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Miyerkules sa 2 ng Abril 2014. Ang mga taga-Pagadian, abangan po at susunod na dyan, sinakasamang Terso Buknoy Dumapit at si Loreline Lingling Bangkiao sa RMN News Diretso Balitang Pagadian. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord. At tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News nationwide. Alas ano oras naman? Anong oras na? Oras ay tatak alas 7. 17 na ho ng umaga. That time check was brought to you by Emperador Light. Gawin mong light. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kung magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis at tropa, may Emperador Light na naghihintay. May barkada